Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto po tayo mga kababayan, New Year 2024. Sana lahat safe and may you have a prosperous New Year. No? Pero ito pa rin po tayo. Tayo po ay magbibigay pa rin ng opinion at reaksyon sa mga balitang ating nababasa at patuloy po tayong susuporta sa Marcos administration hanggat wala pong ginagawang kabalbalan ang administrasyong ito. No? At atin din pong minsan no, bibirahin ang mga asong ulol ng mga oposisyon. Lahat po sila, nagkampihan na po sila dyan. Anti-Marcos, Dilawan, Pink, at mga Duterte. Sila po. Kasi yung naman Duterte na yan, si Digong, anti-Marcos yan. Dilaw po yan. No? Evident po yan. At kung shotgun photo lang naman ang pag-uusapan, tulad nung ginagawa ng buwakang inang ito, no? Baka kanudler din ng teroristang grupo yan si Digong, shotgun photo di ba? At also, sa balitang West Philippine Sea, no? At ito nga po, ang ating tataping ngayon ay tungkol sa West Philippine Sea. Kasi meron pong isang senador na handang mamatay ng dahil sa iyo daw, no? Pag sakaling ang China ay lumusob sa atin. Pero meron po siyang isang paalala. At ganoon din po, meron din pong isang mambabatas na patuloy na binabatikos ang China, no? At iba pong mga ulat tungkol sa West Philippine Sea. So, ilang article po ito, 6 pero mabilisan lang po ito, no? Lalong-lalo na yung magpapahapyaw tayo kay Tamil Mil kasi meron pong isang dilawang pink diyan na binibira po. Hindi niya alam kakampi niya na. sila nagbibirahan. Sila nagkakampihan para po i-destroy o pabagsakin ang Marcos administration. No? Marami pa rin po ang supporter ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wag kayong gagago-gago, no? Eto po. Sa balita ng Abante Tonight, mostly tabloid tong panggagalingan ng ating balita. Unahin natin si Senator Wonderful Tonight. Di po ba kasi meron na po siyang pahayag, mukhang nagising. No? Mukhang nagising to, no? Matagal na nahimik simula nung binira-bira po ng mga netizen siya dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa West Philippine Sea. Pero mukhang bumaliktad na ba? Tignan natin. Robin, lalaban, patayan, pag lumusob China. Naman pala. Di po ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Akala ko naman, ang mamatay ng dahil kay Digong. Hindi ka papasukin sa langit, Robin. Sabi ng puon mo, hindi ka makakapasok sa langit, bebuti nga sa'yo. Kahit mamatay ka pa para sa bayan. Sabi ni Digong, no, supporter kita, halika dito. Allah asar. Kung si Robin Padilla ang tatanungin, nais niyang idaan sa sibilisadong pagtugon ang tensyonadong sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Oo nga naman. Civilized, no? Sibilisadong nakakabulong. Civilized daw, civilized. Maging civilized. Ang problema, Mr. Senator Wonderful Tonight. Kahit na ano mong gawin mong civilized action dyan, tulad ng pagbibigay ng diplomatic protest, no notes verbally, wala. Kasi ang China, inamin na nila. No? Hindi na tatanggapin yan. Because sila rin sabi nila, kami ang may-ari ng South China Sea, di ba? Wala inamin na yan ng mga spokesperson nila, di ba? Yung si Wu Qian, yung spokesperson ng Defense Ministry nila. Si Mao Ning, spokesperson ng ministry nila. Si Wang Wenbin, wala. No? Kaya yung civilize mo, wala dyan. Kaya nga sabi ng Pangulo, we will do a different strategy. A paradigm shift. Kung naintindihan mo yun, Robin, ikaw na. Hindi ko na-explain sa'yo. Kaya panoorin mo na lang yung vlog ko. Tuloy tayo. Kaugnay ito sa mga nagaganap na harassment ng China sa mga resupply mission ng pamalaan sa mga tropa sa Ayungin Shoal,
at maging ang pambubuli sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Iginiit ng senador na major trading partner ng Pilipinas ang China. May quote yun. Subalit sakaling salakayin aniyan ng China ang Pilipinas ay nakahanda siyang mamatay kung kinakailangan para ipagtanggol ang bansa laban sa pananakop ng mga Chinese. Wag muna yan. Wag mong isipin yung drastic. Ang kinakailangan namin na manggaling sa'yo, Mr. Senator Wonderful Tonight, the number 1 senator, the previous national election, ay yung iyong statement condemning the bullying, the harassment of these Chinese Coast Guards, including their Chinese militia vessels, sa ating mga RORE mission. Nasaan ang statement ninyo? Ito, drastic na tong sinasabi mo, no? Nasaan ba ang katotohanan pa nito? 'Di ba? Unahin mo muna, hinahanap namin sa inyo ng mga Duterte camps or followers or supporters, no? Lalo na kayo ang mga prominent figure diyan sa Duterte camp. Nasaan ang statement ninyo? 'Di ba? Nasaan ang statement mo condemning those harassments and bullying of your fellow Filipinos? Mga kabaro mo ng mga sundalo, 'di ba ikaw ay isang reserve? Di po ba? At mga kababayan nating mangingisda diyan sa West Philippine Sea, sa Baho de Masinloc, sa Ayungin at sa ang parte pa ng ating West Philippine Sea. Itong sinasabi mo, ano lang yan pantapal sa mga kawalang silbi ninyo, sa pagiging pipi ninyo kasama itong si Tamilmil. Di po ba? Drastic na ito iniisip mo Di ba? Sabi nga nung isa dyan, yung si boy girl, si buwakang ina din na yon, na isinabak daw ang Pilipinas sa gera ni Bongbong Marcos. Kasi pinapasok niya ang EDCA, yung mga puti na Amerikano. O nasaan ang gera ngayon? Wala. It's just a narrative. Di po ba? Napaniwalain tayo. Hindi. Ito pa si Robin, sasabihin niya, gera na kaagad. Di po ba? Napaka-drastic mo naman. Ito rin para pa i-sugarcoat nila, pagtakpan nila yung kawalang imik nila sa mga issues ng West Philippine Sea. Ito pa. We have to feed our people. But if China will really invade us, dying for the country is the most beautiful thing in this entire life. Ayun ang sabi niya. Iniisip yan. Di po ba? Ang isipin mo is how to find ways to convince itong mga Chekwa na meron tayong karapatan dyan sa ating West Philippine Sea. Ba't di nyo masabi yan? Ba't ito sasabihin mo pananakop na ng mga Chinese? Di po ba? So, kailangan natin dito business-minded. Pero pag in-invade nyo kami, we are willing to die for our country. Really? Business-minded? Ano sinasabi ng mga business-minded? Pag ninegosyo, pagkakakwarta? Ganun ba? Di ba nga yung isa dyan na oligarch, yung ng SM? Sinasabi niya pa, biniblame niya pa ang mga Pilipino na sobrang agresibo sa West Philippine Sea. The same narrative, the same statement na sinasabi nung mga spokesperson na sinabi ko sa inyo ng mga Chekwa. Kasi Chekwa din yun Di po ba? Panoorin nyo yung isa kong vlog dyan, nandyan, isang oligarko. Sinisi pa ang mga Pilipino na tayo ang mga agresibo sa West Philippine Sea. Di ba? Ewan ko kung Pilipino yung gago na yun. Ngayon sasabihin ni Robin, gusto niyang mamatay para sa bayan? Hindi pa naman nangyayari yan. Huwag ka munang ganyan. Tapos gusto mo business-minded? Ano ka? Business, puro kayo pagkakakwartan Addict ba kayo sa pera? Kayo ang addict siguro, no? Addict kayo sa pera. Puro na lang pera, pera, pera. Putang ina, yung issue dun sa pangbobomba, pang-water cannoning, panghaharas, pangbablock ng mga kapwa Pilipino, hindi nyo naisip? Ito na namang naratiba to mga kababayan Para lang pagtakpan yung kawalan nila ng imik sa panghaharas, pangbubuli ng China. Tapos, magugutom daw tayo kapag inaway ang China. Sabi dito sa Abante, una sa balita, Pinas,
magugutom kapag inaway China. Really? Tama ba? Paano mo nakuha yan? Nagbabala si Senator Robin Padilla na hindi dapat makipag-away ang Pilipinas sa China dahil marami tayong ini-import na pagkain at produkto sa kanila. Cite some things. Ano yung mga produkto at pagkain na ini-import natin sa kanila? Bakit sa kanila lang ba tayo nag-i-import nung dapat natin kainin? Di po ba? Grabe Talagang paano niya protektahan ang China. Yung sinasabi niyang mamatay ng dahil sa inyo, last resort yan The drastic movie. Pero ano yung ngayon? Nagkakagera na ba? Hindi. Takot din pumasok sa gera ang China. Bakit? Sabi nila, maganda daw economy nila. Sisirain nila. Makikipagbagsakan sila ng bomba. Diba? War is costly. War is deadly. In both terms. Economic and human lives. Bakit ka doon pupunta, Robin? Tapos sinasabi nung na huwag nating inaway. Sino ba nang aaway? Di ba sila? Silang nagpro-provoke Kumbaga dito, mga kababayan, this is the same narrative doon sa isang oligarko. Kung yung oligarko sinasabi niya na tayo ang agresibo, ito namang si kupal na Robin, wag daw nating awayin ng China kasi magugutom tayo. Bakit? Sila ba ang nagbibigay ng pagkain natin? Ibig ba sabihin, wala tayong produksyon sa ating bansa? Di ba? Nagkakamali ka, Robin. Nag-i-import nga tayo pero hindi po lahat ng ating pangangailangan ay nanggagaling sa tsekwa. Anak naman ng siopaw. Para lang maprotektahan yung kanilang amo na China ay ito ang sasabihin sa atin. Na kapag inaway natin ang China, magugutom tayo. Anak ng siopaw. Di ba? Sinabi ito ni Padilla matapos uminit ang relasyon ng dalawang bansa dahil sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Aniya, dapat ay maging civilized approach ang gawin. We have to feed our people, but if China really... Nako, sinabi mo na yan Di po ba? Sa China, karaniwang umaangkat ang Pilipinas sa supply ng produktong agrikultura kabilang ng isda. Yun naman. Biruin nyo, sinabi dito, nag-aangkat tayo ng isda. Yung agrikultura, pwede yan, yung wala tayo sa bansa natin. Pero yung isda, saan kinila kinukuha yung mga isda? Saan? Huwag niyong sabihin galing doon. Tingnan niyo po yan. Tingnan niyo po yung, ito na, ipakita ko na, yung orange dyan. Kaya nga sabi ng iba na sumusuporta sa atin, stay on orange line. Ayan tingnan nyo. Pero, base po sa eyewitness account, dyan po sa Palawan, sa Zambales, paano mangisda ang mga Chino sa ating exclusive economic zone. Tapos sasabihin, kabilang na ang mga isda. Putang ina, ini-import natin ng isda sa China na galing sa ating West Philippine Sea. Kumbaga, sarili mong produkto, bibilin mo sa banyaga. Ang gago talaga natin dito, no? Bukod dito, rin tayo kumukuha ng petroleum lubricants, materyales sa paggawa ng semiconductor of automobiles. Really? Marami namang bansa dyan na pwede natin pagkuhanan ng mga yan. Di po ba? Ano po bang kinukuha ng China sa atin? Digital monolithic integrated circuits, nickel ores at concentrates, cathodes, refined copper at semiconductor devices. Ang gulo ng balitang ito, mga kababayan, kasi sabi nila, kumukuha daw tayo sa paggawa ng semiconductor devices. Tapos sinasabi naman dito, ang China daw kumukuha ng semiconductor devices. Mali-mali balita ninyo. Automobiles? Bakit Japan wala ba? Korea wala ba? Di ba? Hindi lang sila. Di po ba? Kaya wag mo kaming gaguhin, Robin. Yang naratiba mo na magugutom tayo? Really? So, ibig sabihin, wala na tayong suportang makukuha sa mga ating mga allied, magugutom tayo. Huwag niyong awayin ng China. Di po ba? Tangina, para mapagtakpan lang yung pagkampi nila sa China, tayo pa ang aaway sa China. Hindi po natin gustong awayan ng sinumang bansa. Pero kung gagawin nila yan, mahaba po pasensya natin. Baka sila maiksi ang PC nila. Ilang beses tayong winater canon, harassment,
no? Yung pangaharang, pangbunggo. Ilang libong diplomatic protest na ang isinagawa natin, pero wala. So sa haba ng PC natin yan, Mr. Padilla, kaya wag mo kaming gaguhin, no? Magugutom din ang China pag nagsimula siya ng away. Gago. Hindi lang Pilipinas ang magugutom, kasama siya, gunggong. Ina para lang mapagtakpan ng nila, kawalang imik nila sa nagaganap sa West Philippine Sea. Sabi ko sa inyo, kayang-kaya nilang ipamigay ang Pilipinas sa China kasi sinabi na yan ni Digong Duterte. Ilang beses ko nang naipakita yan sa mga vlog natin. Diba? Kaya tingnan nyo tong mga asong ulol nila kasama tong mga senador na ito tulad ni Mr. Wonderful Tunay. Paano niya pagtakpan ang kawalang imik nila? Ang tapang-tapang pumunta ng West Philippine Sea pero pag tapos na yung aksidente o yung insidente, maglalayag siya doon, pakitang papogi points, pa-epal. Ba't hindi mo gayani si Browner? Diba? Sumama siya sa Rory Mission. Ayun, na-water cannon siya. O na-experience niya. Nagsalita siya. Napatunayan niya na ang kagaguhan ng China sa kanyang sariling mga mata experience niya. Eh ikaw, Robin, naharas ka ba? Hinarangan ka ba? Winater cannon ka ba ng mga Chekwa? Hindi. Diba? Wala eh. Kumbaga, parang movie lang. Darating ka pag tapos na ang laban. Pero ang credit sa iyo, gonggong. Tang ina. Yan ang mga nakakakulo ng dugo. Primo, nagkakampihan talaga sila eh. Kasi nga, ewan ko, baka merong gustong gawing Manchurian candidate ang Chino sa 2028. Or, better yet, yung Manchurian candidate na yan ay ilalagak na nila nitong 2024 kasi sabi nila mas lalo pang titindi ang destabilization information nila. Ayun, yung disinformation campaign lalo pang titindi para po pabagsakin ang Marcos administration. No. Wag nyong subukan, no? Baka sinasabi nga nila lagi sa Senado, heads must roll. Oh, di po ba? Unahin nyo na yung nagsabi nung wag nating awayin ng China. Oh, di ba? Oh, ito pa. Ito, yung dating spokesperson ni Lenlen, no? Ito, matikas po ito, dilawan ito, pengs ito, anti-Marcos ito. Oh, ito yung mga sumira kay PBBM nung eleksyon. Pero ngayon, ano sinasabi? Oh, hindi po ito kakampi ng Marcos admin. Talagang anti-Duterte lang itong mga to. Hindi kakampi ang mga ito sa Marcos, anti-Marcos nga yan. Sumasakay lang sila sa popularidad ng presidente. Di ba? Baka nga isa rin sila sa destabilization movers. Baka lang hindi ko po sinasabing wala po akong ebidensya. Baka lang. Baka kunwari, mga dutard sila. Ayun. Tayo naman iisipin natin na Duterte sila. Duterte supporter, mga asong ulol. Pero sila nagkakampiyan. Oh, di ba? Abante pa rin. Dating Solon, pagsipsip sa China, hindi trabaho ng DepEd Secretary. Binira po si Tamilmil. Binira. Sino ang bumira dyan, ha? Sabi ko sa inyo, spokesperson to ni Lenlen dati. O, yan, o. Tinuligsa ni dating Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez si Vice President Sara Tamilmil Duterte na siya ring kalihim ng Department of Education dahil sa sinasabing pagbibigay pugay nito sa China, pero nananahimik sa paghaharas sa West Philippine Sea na wala umanong kinalaman sa kanyang trabaho bilang education. Okay, ito. Papakita ko sa inyo yung speech ni Sara dun sa anniversary ng China. O, ayan. 非常高兴及希望中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使黄世良和20中国公民致意热烈庆祝中华人民共和国成立73周年。G20 中国人国庆快乐 Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。 O, di ba nag-inchik siya? O, eto naman. Yung sinasabi niya
tungkol sa West Philippine Sea. O, eto po. Ayan. Pong choila, chididikong koila, buchikek, ek, bobo chichang, chidikong tong na, buchikek, ek, chidiwongwong choy, chodokongkong loy, chidang bobo chichang, chidikong tong na, chiding chong yakangkong wop, buchikek, ek. O, di ba? Namnamin nyo. Ipasok nyo sa kokote nyo. Yan po ang sinasabi ni Sara Duterte kung paano niya kampihan ng China. Di ba? O, eto rin si Gutierrez. Isasama lang natin dito. Inilatag din ni Gutierrez ang mga responsibilidad ng isang kalihim ng DepEd kasabay ng pagsabi na mukhang hindi ito nagagawa ng kanyang trabaho na tugunan ang krisis sa edukasyon ng bansa. Ang hindi kasama sa trabaho ng DepEd Secretary, makialam sa investigasyon ng International Criminal Court, kumontra sa desisyon ng pambansang pamahalaan pagdating sa peace talk sa mga rebelde, makiribon cutting sa mga pribadong kumpanya sa mga event na wala namang kinalaman sa edukasyon. Nakabantay sarado pala tong mga to sa Tamilmil. Ay, mabuti naman yan. Sige, bahala kayo dyan magbirahan. Eto matindi. Sumipsip sa China. Akalain ba ninyo na una pang bumati ang DepEd Secretary sa China noong Independence Day nila? O di ba yung pinakita ko sa inyo? Nagpilit pang mag-wikang Chino si Madam. Matatawa ka na lang. Matatanda na naglabas si Duterte ng isang video greetings na bumabati sa China sa 73rd founding anniversary no, kung saan nagsalita ito ng Mandarin. O, ayan, panoorin nyo ulit! 非常高兴及希望中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使黄世良和20中国公民致意大力庆祝中华人民共和国成立73周年。G20 中国人国庆快乐 Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。 O, di ba? Ang galing, di ba? Ang galing eh. Pero kaya wala siyang masabi sa West Philippine Sea. Why? Maybe lang she is the Manchurian candidate of China. What do you mean by Manchurian candidate? Hindi po siya manggaling sa Manchuria. She will be the puppet of China to protect the Chinese interest in West Philippine Sea. Ang tanong, how much are you making? Baka patuloy. No, tingnan nyo dyan sa Davao. No? Baka puro checkwa na nakatira dyan. Ayon kay Gutierrez, ang tunay na trabaho ng kalihim ng DepEd ay pagtuunan ng pansin ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Ikaw ba naman magbigay ng pulburon dun sa bata? Sinabihan pa, nakaka-addict daw. Di ba? DepEd Secretary, magsasalita ka ng ganyan na word na addict? Nakaka-addict? Malamang, addict yan. Addict sa pulburon si Sara Duterte. No? Kaya sinishare niya yung pulburon. Kasi kung nakaka-addict, meaning masarap. O, di ba? Sabi niya sa bata, nakaka-addict yan. O, buti na hindi siya sinabihan ng bata, tulad mo. Siyempre, nag-share ka. O, kasi kung hindi masarap at hindi nakaka-addict, hindi mo isi-share. Siya nag-share. Therefore, siya? Addict din siya sa pulburon. Si Bongbong Marcos ba? Nakitaan nyo ng video na nag-share ng pulburon? Wala nga silang mailabas. Ang inilalabas sa social media, eto! Pulburon! Bongbong's pulburon! Bongbong's pulburon! Different flavor. Natutuwa ako kasi mga kababayan. Itong mga tunay na opposition, itong mga progressive group, no? Yung mga opposition, mga LP, mga Dilaw, Pinks, no? The likes niyan, sila Hontiveros, naka-microscope pala
kay Tamilmil. E di, gamitin na natin tong mga to. Di ba? Tiyakin na ang itinuturo sa mga paralan angkop sa pangangailangan ng mga bata. Para pag-graduate nila, makakahanap sila ng maayos na trabaho at alam nilang ginagawa nila. O, ay, hindi naman Gutierrez eh. Magbibigay na lang siya ng nakaka-addict na pulburon. Kasi yan ang ginagawa niya. Addict na addict sa pulburon si Tamilmil. O di ba? Palabas-labas pa kayo ng video. Patama daw. Mukhang patama yan sa first couple. Neck ninyo. Kala nyo ha? Sipin mo, ulitin ko. Masarap yan. Nakaka-addict yan. Sabi niya sa bata, dinehim mo. Child abuse yun. Sabihan mo ng bata nakaka-addict. Di ba? Malamang siya nagpupulburon. Kasi shiner niya eh. Masarap eh. At nakaka-addict. O sino ba ang tunay na addict? O kami may video kayo. Nasaan ang video? Shiner pa. Trabaho niyang mabahala sa estado ng edukasyon sa bansa. Isipin na lang ninyo. 9, sa 10 batang Pilipino sa edad na 10 taong gulang, hindi sapat ang kakayahang magbasa. Krisis ito at trabaho ng DepEd Secretary maghanap ng parang para tugunan ito. O kayo na po ang balang kumontra dyan. Ako may pang-kontra, hindi ko na lang po sasabihin. Bala kayo. I-debunk nyo yung sinabi ni Barry Gutierrez. Yari na naman si Tamilmil. Yari ka, Barry Gutierrez. O eto po. Labas tayo kay Tamilmil. Napakaganda nung kay Tamilmil. Nasa microscope siya. Nasa Petra dish siya with 1,000 ng microscopic lens. Yari ka Tamilmil. wala kang statement sa West Philippine Sea kasi nga hekwa abo chikek ek bubu chichang si Chang tinira ni Chong ng mga addictus sa pulburon na katulad ko. Di ba, Tamilmil, Sara Duterte? Ikaw, ang addict sa pulburon. Panoorin niyo yung video. Tingnan niyo. Pag-ibig ka, pulburo. Okay? Sarap yan. Thank you po. Kainin niyo. Di ba, nakaka-addict daw? Siyempre, sharing is caring nga eh. Di ba? O, kayo naman talaga. At least tayo, no? Na mga admin supporter nakahanap ng video niya nung kanilang gustong iupong Manchurian candidate. Sila. 2 linggo na. January 5 pa daw natin naabangan. Parang ano no? Parang ini-edit pa. Tapos na ma-shooting. Punta tayo sa editing room. Baka gusto nyo pang i-premiere yan sa January 5. Kami tapos na eh. Kaya yung i-premiere nyong video, nonsense na. Ito ang totoong addictus sa pulburo. Isinare pa sa bata eh. O di ba? Hindi ba child abuse yan? Tapos DepEd secretary ka pa. Putang ina. Ang kapal na mukha. Talagang tapos sabi pa nila, ito ang aking presidente, future president. Oo, sa 2134. Sige. Mga 110 years from now, sige, gawin yung presidente si Kupal. Malamang, yan, atin na ang West Philippine Sea, kaya wala na siya, Di ba? Tawang-tawa lang ako mga kababayan eh. Kasi yung video na yun, pinaka to sa inyo kanina, na sarap yan, kaka-addict yan, meaning natikman niya na. At na-addict siya. At sinishare niya ngayon sa mga bata. Biruin nyo. Sasabihin ng bata sa katabi niya, nakaka-addict yan. O, di ba? Ano yung itinuro mo sa bata? Addict? The word addict? Di ba? Tangin. Imbis na turuan mo ng magandang pananalita. Ito, pulburon. Masarap yan. Ha? I-share mo sa mga kapatid mo o sa mga kalaro mo kung gusto mong i-share. Okay? Good job. Ganon. Hindi yung magpapatama ka pa. O meaning, ikaw ang nahuli. Ikaw ang addict sa pulburon. O diba, yari yung mga minions nyo. Debunk na naman kayo.
Maganda, Sara Duterte, maglabas ka na nga rin ng ano, magpa-drug test ka na rin. Hamunin na rin natin si Tamilmil Duterte. Pa-drug test ka kasi yung Pangulo namin twice nagpa-drug test eh. O, di ba? Para patunayan mo na hindi ka addict sa pulburon kasi sinare mo pa sa bata eh. Oh, yung video, di ba? Pulburon. Mahilig naman kayo magsabi ng pulburon. Eh, di yan, pulburon. O, labas tayo dyan. Punta po tayo dito sa Coast Guard. Maganda po ang sinabi ng Coast Guard sa ulat ng Philstar Global. More countries eye joint patrols with Philippines. Ulat po yan, article po ng December 31. Oy, more joint patrols. Ako, iiyak na naman dito ang mga Chekwa. Sinasabi, huwag kayong makialam, US. Bakit US lang? Etong mga to, ano to? The Philippine Coast Guard is firm on its stand in asserting Philippine sovereignty in the West Philippine Sea over China as the former engages with more countries for further capacity building. In a post on X last Thursday by Global Times, ito po yung isa sa mga propagandist newspaper ng China, Global Times. China's national English language newspaper under the People's Daily, China Defense Minister spokesperson Wu Qian reacted to a French plan to hold joint patrols with the Philippines in the South China Sea and joint drill between the Philippines and India in the region. O, di ba? Tatlo tayo. French, Indians, and Philippines. Actually po, sinabihan po ako ng friend ko dyan sa Palawan na yung warship po ng India nandyan sa ating West Philippine Sea. Nakikilayag. Pre-Indo-Pacific Navigation. Ayan. The China-Philippines maritime dispute is an issue between two countries and no third party has any right to interfere. Wala naman nag-i-interfere. They just want to be our friends, not like you saying we are your friends but you are backstabbing us, you freaking idiot. Di po ba? Anong masama kung may makikipag-joint patrol? Eh kayo nga nakiki-joint patrol eh. Nga gunggong pala kayo. Tingnan nyo, di ba? Pag sa kanila pag silang gagawa, okay lang. Pero pag hindi sila, iba, hindi okay. Mga puking ina ninyo. Di ba? O eto po, yung hinahangaan nating Commodore at spokesperson para po sa West Philippine Sea. Si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Defended the Philippines' plan to involve other countries in military capacity building. Quote, by engaging in military collaborations with other countries that support the rules-based order, the Philippines can not only prevent China's domination, but also deter its illegal bullying and aggressive behavior. Ang galing, ang galing. France's intention to conduct joint patrols not only demonstrate its support for the Philippines, but also reinforces our claim that an increasing number of states believe in our legal backing in asserting sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea compared with the baseless, walang katuturan, walang katotohanang 10-line claim of China. Ayun. In a separate statement, PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgiban said the agency recognized the significance of stronger partnership with foreign counterparts, including the United States, Japan, Australia, Republic of Korea, Germany, in developing the PCG and becoming an organization of world-class guardians of the sea. Correct. Tama po. Ngayon, kay Wu Yan, who are you? Fuck you. Maggagalaitin sila dito mga kababayan. Pag ito nangyari na, yung India nandyan na eh. Yung warship nila, nandyan po yan. No? Sabi ng ating friend, shout out sa mga taga Palawan po. No? Pagpatuloy nyo po ang inyong magandang hangarin dyan sa ating West Philippine Sea. You will be in our prayers. No? Ayungin Shoal. Building is coming up. Galit na galit si Mauning. Hindi daw pwedeng i-inhabit yung uninhabited. Meron po diyan si Dilima. Saan na natin sasamahin kay Dilima kasi binanatan po ni Dilima. Siyempre kung sino po yung kakampi natin sa West Philippine Sea,
Even na enemy natin yan, ika nga, the enemy of my enemy is my friend. O ikaw dyan, Mauning. Ikaw dyan, woo! Woo! Woo are you? Fuck you! At si Wang Webin, ha? Listen to me and listen to me good. Do you understand the words coming out from my mouth? F you. O eto, balis tayo doon, ha? Eto, bumanat naman ng China dyan sa Taiwan kasi may darating po na presidential election dyan. Marami nga po na parang yung mga kandidato China. No? Mukhang alam nyo na, the Manchurian candidates. Eto po, China, tinawag na destroyer of peace presidential candidate sa Taiwan. O destroyer of peace daw yung isang presidential candidate sa Taiwan. Binansagan ng China bilang destroyer of peace ang Taiwanese presidential candidate na si Lai Ching-te matapos nitong talakayin sa isang presidential debate ang issue ng soberenya at kalayaan ng Taiwan mula sa China. Si Lai ang kasalukuyang Vice President ng Taiwan at nangunguna sa presidential race at parliamentary election sa Taiwan sa Enero 13. Ay naku, next week na ito. Matindi ito. Naku, huwag sanang maging bloody ito. No? Sinabi ng China na dangerous separatist umano ang presidential candidate ng Democratic Party dahil sa hikain nito na ihiwalay ang Taiwan sa pamumuno ng China. Hiwalay naman talaga, di ba? May presidente nga ang Taiwan. Iginiit pa ni State Council Taiwan Affairs spokesperson Chen Binhua na nagdudulot ng tensyon sa relasyon ng China-Taiwan ang advokasya ni Lai. Ba talaga naman? As the leading figure of the DPP authorities and current DPP chairman, Lai Ching-te cannot escape his responsibility for this. Talaga lang, ha? Aniya, sakop ng China ang Taiwan dahil sa ipinatutupad nito na One China policy. Bahala kayo sa buhay niyo. Antayin po natin ang magiging resulta nito. Pero may mga Manchurian candidate sila, di ba? Eto na. The last article natin, mga kababayan. Sa Abante TNT, China, patuloy sa pagkakalat ng kasinungalingan sa West Philippine Sea. Yes! No? Sino po nagsabi niyan? Eto po. Kinundina ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Castro ang patuloy umano'y pagkakalat ng kasinungalingan ng China upang kontrahin ang international backlash laban sa kanilang mga aksyon sa West Philippine Sea. Correct. Tama po naman si Castro. Hindi ko mabanggit kasi ayaw ko rin dito. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, the enemy of my enemy is my friend. Di ba sunod-sunod ang pagsasalita ng mga Chinese spokesperson na talagang binabaliktad nila tayo na tayo daw ang may kasalanan diyan sa West Philippine Sea. Pero anong sabi ng Pangulo? Tuloy! Basahin niyo yan! Walang isang lupa! Walang square inch ng lupa! Ang maaring maagaw sa atin. Anong sabi ni PCG Admiral Gaban? Walang sentimetro. Talagang ibig sabihin yan, ipaglalaban natin ang sa atin. Ano ang sabi ng grupo ni Hontiveros? Atin ito. Di po ba? Quote, China is again spewing lies to counter the international backlash it is now under due to the exposure of its aggressive and dangerous actions in the West Philippine Sea, sabi ni Castro. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Castro na nagpalabas ng magkakahiwalay na pahayag ang Chinese Ministry of Foreign Affairs at Ministry of National Defense noong nakarang linggo upang igiit ang undisputable claim nito sa Ayungin at Panatag Shoal na nasa loob ng 370 km exclusive economic zone ng Pilipinas. Yet again, China is using its delusional claim delusional, kabaliwan, to Ayungin Shoal and Panatag Shoal when no country in the world recognizes its claim on these areas which are well within the EEZ of the Philippines. No stretch at the imagination can change that. Correct. Di ang gawin ng China, retrial. Tawag doon, no? Nanalo tayo sa Dahig yung 2016. Panoorin nyo yung latest vlog ko prior to this. Yung Sigibo Chudoro, yung nananawagan. Di po ba?
ay sabi ko ng China, mistulang Diyos sa West Philippine Sea. Di ba? Basahin nyo, nandun, yung ulat ng diplomat. Magising kayo sa katotohanan. May link po doon nung kabuang balita ng diplomat. Paano nagiging Diyos, ginago ng China ang mga ASEAN neighbors. Meron din po tayong nakitang article dito, no? Isasama natin yan sa next West Philippine Sea issue natin. Di po ba? Babasahin ko lang po muna yung article para maipaliwanag natin sa inyo ng maigi. Pag uusisahin natin, i-research natin. Di po ba? Tama, mali. At yung green, no? Yung sinabi ng kanilang presidente na si Xi Jinping about their economy. Pagsasama-samahin natin yan. Ipinunto ni Castro na ang issue ng South China Sea hindi lamang isang bilateral issue dahil ang lugar ay pangunahing daanan ng mga shipping lanes ng maraming bansa. Correct. Ang gusto natin isa pa dyan, aside from asserting our claim, our sovereignty in the West Philippine Sea with our exclusive economic zone, is the pre-Indo-Pacific navigation, whether on maritime or on sa himpapawid. Di po ba? Kasi iniikutan din nila ng mga Shenandoah J-20 aircraft nila yan eh. Ang yabang talaga mga kababayan. Sana lang eh. Ewan ko lang. Bukod sa Pilipinas at China, sinabi ni Castro na angkin din ng Taiwan, Brunei, Malaysia at Vietnam ang bahagi ng West Philippine Sea. Correct. But this other countries, hindi sila bully sa atin. Di ba? Hindi sila bully. This already debunked China's supposed undisputable claim, now add to this 2016 arbitral ruling, and China's claim goes straight to the trash bin. Ayon pa kay Castro, ang sinabi ng China na ang kanilang maritime at naval force ay professional na ginagampanan ng kanilang tungkulin, telawas ito sa kanilang ginagawang pagbangga at pag-water cannon sa sasakyang pandagat ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. While we believe that the US and other Western powers should not interfere in the South China Sea issues to foster more tensions in the area, claimant countries can band together, correct, and assert their claim as a bloc against China. We do not need bullies to fight another bully. What we need is international cooperation like-minded countries. Correct naman. So, sabi ni Castro, hindi na natin kailangan ng US or other Western powers to fight the bullies. Kasi bully din sila, bully din tong China. Kailangan natin is cooperation with other claimant countries. Pero kung ayaw makipagtulungan itong mga claimant countries, what we gonna do? Wala. Kailangan talaga natin magkaroon ng more bilateral relationship sa ibang mga powerful countries din. Para deterrence din sa China yan. Eh kung wala tayong sinasabi nga ni Robin na kalabaw na tinutungtungan, hindi lang US yan. Nandiyan ang Australia, nandiyan ang Japan, nandiyan ang India, nakikitay up sa atin. Kasi may dispute din ng India sa kanila. Sa land yan. No? Meron silang border dyan. At kung mapapanood nyo yung mga ibang mga social media accounts ng mga media nila, galit na galit din po ang karamihan ng mga Indians. Di po ba? Oh. Kaya kung sino yung gustong makitay up sa atin, just to have, sabi na natin mga kaibigan natin that they will help us to implement this 2016 ruling? Why not? May punto naman si Castro, hate niya rin ang Amerika, ayaw niya rin. Pero in reality, wala tayong magagawa dyan. Di po ba? As long as the Chinese will not yung gagawa ng drastic na sinasabi ni Robin, sasakupin. Di po ba? Oh, Robin, nandyan nga sila sa Ayungin, no? Sinisira nila yung coral reefs natin dyan sa West Philippine Sea. What you gonna do? Di po ba? Wala kang ginagawa. Tamil-mil ka dyan, eh. Di ba? Biruin mo, kabaro mo, o yung AFP chip mo. Di ba? Wala kang magawa, wala kang masabi, wala kang man lang statement. Eh, buti pa si Bato. Pag winater cannon daw, water cannon na rin natin. Pag nilaser na rin natin. Wala tayong magawa kasi inaano nila, binabaliwalang ating claim. O, okay yun, si Bato may sinasabi. Si Robin, wala. Maglalayag na lang ako. Eh, hindi ka naman naharang. Gunggong, gago. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.